Sa isang matinding balasahan, formal nang nagkasundo ang Boston Celtics, Atlanta Hawks at Brooklyn Nets sa isang 3-team trade kung saan ang pangunahing pangalan ay si Kristaps Porzingis. Nakuha nga ng Atlanta Hawks si Porzingis kasama ang isang second round pick, habang ang Brooklyn Nets ay nakuha si Terrence Mann at ang number 22 pick sa darating na draft. Samantala, nakakuha naman ang Boston Celtics ng isang forward na si Georges Niang at isang second round pick. Para sa Atlanta, malaking upgrade si Porzingis. Bukod sa kanyang taas at versatility, malaking tulong siya sa spacing ng Hawks dahil sa kakayahan niyang tumira sa labas. May epekto rin ito sa rotation ng kanilang frontcourt, ibig sabihin mawawala na si Clint Capela sa eksena. Umalis na nga sa Hawks si Capela matapos maging unrestricted free agent at tila hindi na siya bahagi ng long-term plans ng Atlanta, lalo't mas modern fit si KP sa estilo ng laro ni Trae Young. Sa panig naman ng Boston Celtics, malinaw ang dahilan ng kanilang desisyon: health at long-term durability. Matapos ang ilang injury concerns nitong nakaraang playoffs, pinili ng Celtics na bitawan na si Porzingis para sa mas matibay na rotation piece na si Georges Niang. Kahit hindi kasing laki ni KP, kilala si Niang bilang consistent shooter at solid role player na pwedeng magbigay ng quality minutes off the bench. Para naman sa Brooklyn Nets, magandang hakbang ang pagkuha kay Terrence Mann at isang first round pick. Sa gitna ng kanilang pag-rebuild, malaking tulong si Mann bilang athletic wing defender na may playoff experience, at ang number 22 pick ay dagdag kapital sa kanilang pagbuo ng bagong core. Sa kabuuan, panalo ang bawat kupunan sa kanilang direksyon. Win now move para sa Atlanta, health conscious at depth focused ang Boston, habang ang Brooklyn ay tumatahak sa youth movement at asset accumulation. Samantala, may isang bagong trade ang yumanig sa NBA offseason. Opisyal nang ipinadala ng New Orleans Pelicans si CJ McCollum, Kelly Olynyk at isang second round pick papuntang Washington Wizards. Kapalit nito, tinanggap ng Pelicans sina Jordan Poole, Saddiq Bey at ang number 40 pick sa 2025 NBA Draft. Para sa Washington Wizards, ang trade ay bahagi ng kanilang salary cap strategy. Matapos nilang kunin sina Marcus Smart at Chris Middleton, lumaki ang payroll ng team. Kaya naging mahalaga na mailipat ang kontrata ni Jordan Poole na may mataas na sweldo pero hindi na tumutugma sa bagong direksyon ng koponan. Sa halip na magtiwala pa kay Poole, pinili ng Wizards na kumuha ng mas consistent at veteranong scorer tulad ni McCollum. Kilala si CJ sa kanyang leadership at reliable shooting, bagay na makakatulong sa isang roster na pinagsasama ang mga veterans at batang players. Dagdag pa rito si Kelly Olynyk, isang stretch big na kayang magbigay ng spacing at experience sa frontcourt. Sa panig naman ng New Orleans Pelicans, malinaw ang layunin ng trade: mag-retool at mag-focus sa mas batang core. Si Jordan Poole, bagamat struggling sa huling seasons, ay may potential pa ring maging dynamic scorer kung mabibigyan ng tiwala. Si Saddiq Bey ay solid 3-and-D wing na swak sa modernong laro ng Pelicans, habang ang number 40 pick ay dagdag na asset sa kanilang rebuild. Sa kabuuan, pareho itong panalo depende sa pananaw: veteran boost para sa Wizards at youth movement para sa Pelicans. Tingin nyo ba makakatulong agad si McCollum sa bagong look ng Wizards? O tama lang ba ang naging desisyon ng Pelicans na magtiwala sa mas bata at mas mabilis na lineup? Samantala, nakipag-ugnayan na ang Los Angeles Lakers sa Miami Heat upang alamin kung ano ang hinihingi nilang kapalit ni Andrew Wiggins. Bagamat wala pang konkretong kasunduan, malinaw ang interes ng Lakers na idagdag ang two-way wing na ito sa kanilang roster bilang bahagi ng kanilang defensive at scoring upgrade. Isa nga sa mga pangunahing dahilan kung bakit target ng Lakers si Wiggins ay ang kakayahan niyang maglaro sa magkabilang dulo ng court. Sa katatapos lang na 2024-25 NBA season, si Wiggins ay nag-a-average ng 15.4 points, 5.1 rebounds, 2 assists at 1.1 steals per game, habang may 46% field goal shooting at 36% mula sa 3-point range. Ipinapakita nito na kahit hindi na siya pangunahing scorer, isa pa rin siyang efficient contributor, lalo na sa half-court sets at transition play. Malaki ang magiging papel ni Wiggins sa Lakers kung matutuloy ang trade. Magbibigay siya ng perimeter defense na lubhang kailangan ng koponan, lalong-lalo na kapag kaharap nila ang mga elite wings ng Western Conference tulad ni Kevin Durant, Kawhi Leonard o Jalen Williams. Bukod dito, pwedeng siyang maging third option sa opensa at magbigay ng scoring spark kapag nagpapahinga sina LeBron at Luka. At huwag kalimutan, may championship DNA si Wiggins at napatunayan niya yan noong 2022 Finals kung saan naging X-Factor siya ng Golden State Warriors. Tungkol naman sa posibilidad na i-trade siya ng Miami Heat, dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Kilala ang Miami sa pagbibigay ng halaga sa mga reliable veterans, at kung naniniwala silang makakatulong si Wiggins sa kanilang playoff push, maaaring hindi agad nila ito pakakawalan. Pero kung may kaakit-akit na offer mula sa Lakers tulad ng young talent o draft picks, pwedeng pag-isipan ito ng Heat, lalo na kung magfo-focus sila sa pagbabago ng roster o flexibility sa cap space. Tingin nyo ba mga idol swak si Wiggins sa Lakers system at dapat ba talaga siyang kunin? At sa palagay mo, bibitawan ba ng Miami ang isang solid two-way wing na tulad niya? Comment lang sa baba at pag-usapan natin yan.